Magandang araw, Grade 9 Bonifacio. Ako si Teacher RJ. Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang umaga. Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin sa araw na ito? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa sa araling panlipunan, at ito ay ang migrasyon. Ngunit bago yan, naranasan mo na bang lumipat ng tirahan o may kamag-anak ka bang nagpunta sa ibang lugar o bansa para magtrabaho o manirahan? Kung oo, iyon ay isang halimbawa ng migrasyon. Para sa ating layunin, pagkatapos ng video lesson na ito, inaasahan ng mga mag-aaral ay na ipapaliwanag ang kahulugan ng migrasyon at ang mga dahilan at epekto nito sa tao at sa lipunan. Ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon ay tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan pansamantala o permanente. Maaaring mangyari ito sa loob ng isang bansa o sa ibang bansa. Halimbawa, paglipat ng isang pamilya mula sa isang probinsya patungo sa lungsod. Pangalawang halimbawa ay pagpunta ng isang manggagawa sa ibang bansa upang magtrabaho. Ngayon naman, ating tatalakayin ang dalawang uri ng migrasyon. Ang una ay ang panloob na migrasyon or internal migration. Ito ay paglipat ng tao sa loob lamang ng isang bansa. Para naman sa ikalawang uri ng migrasyon, ito ay ang panlabas na migrasyon or international migration. Ito naman ay paglipat ng tao mula sa isang bansa patungo sa isang bansa. Para naman sa mga dahilan ng migrasyon, may iba't ibang dahilan kung bakit nga ba lumilipat ang mga tao patungo sa ibang lugar. Una ay ang trabaho o hanap buhay. Maraming tao ang lumilipat upang makahanap ng mas magandang trabaho. Para naman sa ikalawa, ito ay ang edukasyon. Ang iba naman ay lumilipat upang makapag-aral sa mas magandang paaralan o universidad. Para naman sa ikatlo, ito ay ang kaligtasan at seguridad. May mga taong napipilitang lumipat dahil sa digmaan, kalamidad o kaguluhan. Para naman sa ikaapat, ito ay ang mas magandang pamumuhay. Ang ilan ay naghahanap ng mas magandang oportunidad para sa kanilang pamilya. Narito naman ang epekto ng migrasyon. Mayroong positibo at negatibong migrasyon. Para sa positibong epekto, nagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho, nakakatulong sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng remittances ng mga OFW. Para naman sa negatibong epekto, pagkakahiwalay ng pamilya, pagkakaroon ng brain drain kung saan umaalis ang mga professional sa bansa. Naunawaan niyo ba ang ating tinalakay? Kung oo, meron akong inihandang katanungan. May kakilala ka bang lumipat ng ibang lugar o bansa? Ano sa tingin mo ang dahilan ng kanilang paglipat? Florabeth, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa klase? Isa po sa halimbawa ay ang aking nanay. Ang aking nanay po ay isang OFW, isang migranteng Pilipino nagtrabaho sa ibang bansa upang tustusan po ang pangailangan ng aming pamilya. Mahusay, ang iyong kasagutan ay tama. Sa ating aralin ngayon, natutunan natin ang migrasyon ay ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Nalaman din natin na may iba't ibang dahilan ng migrasyon tulad ng trabaho, edukasyon, seguridad at mas magandang pamumuhay. Mahalagang maunawaan natin ang migrasyon dahil malaki ang epekto nito sa ating pamilya, komunidad at sa buong bansa. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Paalam, maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi sa ating aralin. Muli, ako si Teacher RJ at magkita-kita tayo sa susunod nating aralin sa Araling Panlipunan 9.